Simula nang makatapos ng elementarya hanggang magkapamilya, ay nagtatrabaho na sa bukid si Mang Nestor bilang isang magsasaka. Simula nang mamatay ang kanyang asawa 3 taon nang nakakaraan, ay mag-isa na lamang niyang itinataguyod ang kanyang nag-iisang anak sa kolehiyo, sa kursong engineer. Araw at gabi ay nagtatrabaho si Nestor upang meron siyang ipadala sa kanyang anak sa Maynila upang sustentuhan ang lahat ng pangangailangan nito. Dahil alam niya balang araw, lahat ng kanyang paghihirap ay masusuklian rin. Pagkatapos niyang magtanim ng palay sa buong maghapon, ay diretso siya sa palengke ng madaling araw upang magtinda. Lahat na ng trabaho ay ginagawa niya tuwing may libre siyang oras upang makapagpadala lamang sa kanyang anak. Mang Nestor, hindi pa rin po ba kayo uuwi? Tanong ni Archie, ang binatang kapitbahay ni Mang Nestor. Kasalukuyan pa rin nag-harvest si Mang Nestor ng mga gulay sa kanilang amo. Para pang dagdag kita na rin niya. Alam ni Nestor sa kanyang sarili na kailangan niyang magdoble kayod. Lalo na at nagmamahal na ang mga bilihin at ayaw niyang magutom ang kanyang anak sa Maynila. Lalo na 1 buwan ay gagraduate na ito. Gang mag-alala, uuwi na rin ako pagkatapos ko rito. Saad ni Mang Nestor. Si Archie ay parang naging pangalawang anak na ni Mang Nestor. Lalo na ay palagi niyang binibisita at dinadala ng pagkain ng matanda. Dahil mag-isa lang sa kanilang bahay si Mang Nestor, minsan ay hindi pa siya kumakain. Sapagkat naubos na ang kanyang pera dahil pinadala niya sa kanyang anak na si Elias. Ngumiti na lamang si Archie kay Mang Nestor dahil alam niyang hindi rin naman niya mapipigilang magtrabaho ang matanda. Tinapos ni Nestor ang kanyang trabaho at pagkatapos ay dumiretso na ng kanyang bahay upang siya ay makapagpahinga na. Lalo na't magbebenta pa siya sa palengke ng mga gulay pagdating ng madaling araw. 3 linggo ang lumipas. Nabigla na lamang si Mang Nestor dahil sa mensahe ng kanyang anak sa kanya. Ang sabi nito ay gagraduate na siya bukas. Napaaga raw ng 1 linggo ang graduation nila. Dapat raw ay next week pa, pero biglaan ang pagbabago. Dahil doon ay hindi makakapunta si Mang Nestor, sapagkat mahal ang pamasahe papuntang Maynila. Ngunit naintindihan naman ni Elias ang sitwasyon ng kanyang ama, kaya't nagpadala na lamang siya ng larawan. Sobrang saya naman ni Mang Nestor na graduate na si Elias, dahil ngayon ay hindi niya na kailangan pang magdoble kayod para mabigyan ng allowance ang anak. Dahil sa magandang balita, ay hindi muna siya nagtrabaho sa bukid at sa palengke. Nagluto siya ng pansit at nagpakain sa kanyang mga kapitbahay. Nagpagawa rin siya ng tarpaulin para sa kanyang anak. Congratulations, Mang Nestor! Napagtapos niyo si Elias bilang isang engineer. Sure ako, sobrang proud niyo po sa kanya. Wika ni Archie. Abay, oo naman. Alam kong nag-aaral ng mabuti ang anak ko. Masaya ako para sa kanya. At nakagraduate na siya. Sambit ni Mang Nestor. Congratulations, pare! May engineer ka na. Saad ni Mang Ador, ang kaibigan ni Mang Nestor. Salamat, pre. Ikaw rin 1 taon na lang ay makakagraduate na bilang nurse ang bunso mong anak. Pagkatapos noon ay wala ka nang papaaralin pa. Wika ni Mang Nestor. Nagkwento si Mang Nestor sa kanyang mga kapitbahay at mga kaibigan kung gaano siya ka-proud sa kanyang anak. Dahil sa wakas ay nakagraduate na siya at maaari nang makatulong sa kanya. Pagkatapos ng maliit na selebrasyon, ay tinawagan ni Nestor ang kanyang anak at nalaman na uuwi na ito sa susunod na linggo. Kaya't nagtanong siya kay Elias kung ano ang gusto niyang panghanda. Ngunit saad ng kanyang anak ay magbabakasyon lamang siya ng 1 linggo at babalik rin ng Maynila dahil kailangan niya ng mag-board exam. Sinabi rin naman ni Elias na kakailanganin niya ng pera para sa kanyang board exam. Nabigla naman doon si Mang Nestor kung gaano kalaki ang pera na kakailanganin ng kanyang anak. Ngunit hindi na siya nag-react lalo na at alam niya na kapag nakapasa ito sa board exam, ay pwede na itong mag-apply ng trabaho. Ngayon ay mas lalo tuloy na kailangang magdoble kayod ni Mang Nestor para lamang masustentuhan ang nalalapit na board exam ng kanyang anak. Alam niya na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay magbubunga rin kapag nakapagtrabaho na ang anak at siyak siya na hindi siya mahihirapan pa dahil tutulungan siya ni Elias. Lumipas ang 1 linggo
at umuwi ng probinsya sa Elias upang magbakasyon. Tuwang-tuwa naman si Mang Nestor nang makita ang kanyang anak dahil ilang taon niya rin itong hindi nakita. Gustuin man ni Mang Nestor na mag-stay sa kanilang bahay at mag-spend ng oras kasama ang kanyang anak, kaso hindi po pwede dahil pinag-iipunan niya ang pang-board exam nito. Ano ba naman to? Matatawag mo bang ulam ito? Itlog at toyo? Inis na saad ni Elias nang makita niya ang hinain ng kanyang ama sa pagkainan. Paalis na sana si Mang Nestor upang pumunta ng bukid. Ngunit narinig niya ang pagdadabog ng kanyang anak. Kaya naman kaagad siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Bakit anak? May nangyari ba? Tanong niya. Tignan mo nga kung ano ang ulam na iniwan mo sa akin. Ulam pa bang matatawag to? Galit na tanong ni Elias sa kanyang ama. Diba anak paborito mo yung tuyo at itlog nung bata ka pa lamang? Akala ko na-miss mo ang ganyang ulam kaya pinagluto kita ng ganyan. Minsan na nga lang akong umuwi dito sa probinsya Tapos ganito pa ang ipapakain mo sa akin. Ano bang gusto mong ulam anak? Ibibili kita sa palengke. Nakangiting wika ni Mang Nestor. Dahil alam niya na gusto lamang ng makatikim ng masarap na pagkain ng kanyang anak. Pahingi na lang ako ng pera. Aabutan na sana ng 200 pesos ni Nestor ang kanyang anak. Ngunit kinuha ni Elias ang buong 1,000 mula sa kamay niya. Pero hindi na siya pumalag pa. Dahil pang-allowance na rin naman ang anak niya ito. At para may panggasto sa Elias habang nasa probinsya. Lalo na at maghapon siya sa trabaho. Kaya alam niya na baka maboard ang kanyang anak. Pumasok na si Mang Nestor sa trabaho. At pagdating ng hapon ay umuwi na nga siya. Akala niya ay bumili ng ulam ang kanyang anak ngunit wala pang nailuto. Tatanungin na sana niya ang kanyang anak, ngunit natutulog ito. Kaya't bumili na lamang siya sa palengke at pinagluto niya ang kanyang anak ng pagkain. Sa mga sumunod na araw, ay biglang nawalan ng pera si Mang Nestor sa kanyang wallet. Alam niya na ang kanyang anak ang kumuha nito. Kaya't pinagsabihan niya ito pero nilayasan lamang siya ni Elias. Minabuti na lamang ni Mang Nestor na hayaan na lamang ito. Lalo na at aalis na si Elias sa linggo. At ayaw niyang umalis ang kanyang anak na may sama ng loob sa kanya. Lumipas nga ang isang linggo. Panahon na upang umalis si Elias dahil magre-review siya sa Maynila para sa kanyang board exam. Niyakap ni Nestor si Elias bago tuluyang umalis. Ilang buwan ang nakalipas at nakapasa sa board exam si Elias at sobrang proud sa kanya ng kanyang ama. Pinapauwi ni Nestor si Elias. Ngunit ayaw ng kanyang anak dahil nagdadahilan siya na may trabaho na siya. Kaya pinalagpas na lamang iyon ni Mang Nestor at siya ay nagpatuloy sa kanyang pagtatrabaho. Lumipas ang ilang mga buwan. Hindi humihingi ng pera si Mang Nestor kay Elias, lalo na't gusto niya itong makaipon ng pera. Alam niya na wala pang isang taon ang kanyang anak sa trabaho, kaya't habang kaya pa niyang magtrabaho, ay hindi niya nais na manghingi ng pera rito. Mang Nestor, kailan ka dadalhin ni Elias sa Maynila? Di ba isa na siyang ganap na engineer? Ilang buwan na pero narito ka pa rin at nagtatrabaho. Tanong ni Rico, isa sa mga katrabaho ni Mang Nestor. Napangiti na lamang si Mang Nestor at sinabing, nako kakaumpisa pa lamang ng anak ko sa trabaho. Ilang buwan pa lamang siya roon. At ayaw ko namang biglayin siya kaagad lalo na at gusto kong makaipon si Elias. Kaya ko pa naman magtrabaho kaya hindi na muna ako manghingi ng tulong sa kanya. Dapat Mang Nestor, ay hindi kanya pinagtatrabaho kasi matanda ka na Dapat inaalagaan ka na lamang niya. Komento na Rico. Nako Rico, hindi naman ako obligasyon ng anak ko. Lalo na at may sariling buhay na rin siya. Kaya habang kaya ko pa hindi na muna ako hihingi ng tulong sa kanya. Lalo na at malakas pa naman ako at kaya ko pang maghanap buhay. Matapos makipag-usap ni Nestor kay Rico, ay dumiretso na nga sa palengke si Mang Nestor. Habang nagbubuhat siya ng sako-sakong bigas, ay bigla siyang nadulas. Dahil doon ay dinala siya sa ospital. Sinabihan siya ng doktor na hindi na siya pwedeng magtrabaho sa loob ng ilang linggo. Nang makauwi si Nestor sa kanyang bahay, ay napansin niyang paubos na ang kanyang ipon. Lalo na at pinambayad niya ng hospital bills at pati na rin pambili niya ng mga gamot. Kaya't kahit labag man sa kanyang loob, ay tinawagan niya ang kanyang anak upang manghingi ng pera.
Nang matawagan ni Mang Nestor sa Elias, ay galit na galit pa ito dahil hindi nag-iingat ang kanyang ama. Nabigla naman si Mang Nestor sa naging ugali at asal ng kanyang anak. Sinabi niyang maliit na halaga lamang ang kanyang hinihingi, lalo na't hindi siya makakapagtrabaho ng ilang araw. Tapos ay paubos na ang kanyang pera at walang may pambibili ng pagkain. Sinabihan lamang ni Elias ng tamad at masasakit na salita si Mang Nestor, kaya't binabaan na lamang niya ng tawag ang kanyang anak. Naiyak na lamang si Mang Nestor sa naging asal nito dahil hindi niya lubos akalain na magagawa at masasabi ito sa kanya ng kanyang anak. Lalo na't sinakripisyo at binigyan niya ng magandang buhay sa Elias. Ngayon lamang siya sana hihingi ng pera dahil hindi siya makakapagtrabaho at paubos na rin ang kanyang ipon, kaya't nanghingi siya rito ng kaunting tulong. Sa kakaiyak ni Mang Nestor, ay nakatulog na lamang siya nang hindi niya namamalayan. Nagising siya kinabukasan at naririnig ang boses ni Archie, ang binatang kapitbahay niya. Maya-maya ay napaiyak na lamang si Mang Nestor nang makitang pinadalan siya ni Archie ng pagkain. Hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili at sinabi kay Archie ang kanyang problema. Sobra namang ikinagalit ni Archie ang naging asal ni Elias kay Mang Nestor. Ngunit wala siyang magagawa dahil hindi naman sila magkadugo. Naawa na lamang si Archie kay Mang Nestor dahil kahit hindi sila magkaano-ano ay tinuring niyang parang tunay na ama si Mang Nestor. Sapagkat ulilang lubos na rin kasi siya at si Mang Nestor ang kumagpap sa kanya noong maliit pa siya. Grabe naman siya, Mang Nestor. Sarili niyang ama tapos ganyan ang trato niya. Bakit hinahayaan niyo po na ganyan ang pagtrato ni Elias sa inyo? Inis na tanong ni Archie. Hayaan mo na lamang, Archie. Sad ni Mang Nestor. Wala nang nagawa pa si Archie at pinalagpas na lamang niya ang ginawa ni Elias kay Mang Nestor. Inasikaso ni Archie ang dapat na ayusin sa bahay ni Mang Nestor. Pinagluluto niya ito ng pagkain, pananghalian man o maging hapunan. Lumipas ang ilang araw, ay gumaling na nga ng tuluyan si Mang Nestor, kaya't nakapagtrabaho na muli siya sa palayan at palengke. Ngunit nang makalipas ang ilang buwan, napansin niya na umuubo siya at may dugo. Nang magpa-check up siya, ay nalaman niya na meron siyang stage 3 cancer. 2 buwan na lamang ang natitira niyang panahon sa mundo. Ito ang sabi ng doktor. Dahil sa nalaman ni Nestor, ay nanlumo na lamang siya. Ngunit hindi niya ininda ang kanyang sakit at nagtrabaho pa rin siya. Nang makaipon siya, ay nagpunta siya sa Maynila, doon sa tiraan mismo ng kanyang anak. Ngunit pagdating niya sa apartment ni Elias, ay nagiinom ang kanyang anak kasama ang mga kabarkada nito. Nagulat naman si Elias nang makita ang kanyang ama, at agad na hinila sa isang gilid. Anong ginagawa mo dito, tay? Galit na tanong ni Elias. Nandito ako, anak, kasi gusto lang sana kitang dalawin. Ang hirap mo na kasing tawagan lagi kang busy, anak. Kaya gusto sana kitang sorpresahin. Kaso hindi ko naman alam na may mga bisita ka pala. Anong meron, anak? Tanong ni Mang Nestor habang ito'y nauubo-ubo pa. Umalis na po kayo dito. Hindi ko po kayo kailangan rito. Saad ni Elias. Bukas na bukas rin, anak. Uwi na ako. Pwede pang dito muna ako sa'yo? Tanong ni Nestor. Ang gusto lang naman kasi niya ay makasama ang kanyang anak kahit sa maiksing panahon. Lalo na at alam ni Mang Nestor sa kanyang sarili na hindi na siya magtatagal pa sa mundo. Hindi rin niya magawang sabihin kay Elias na may cancer siya at may taning na ang kanyang buhay. Kumuha ng pera si Elias sa kanyang wallet at itinulak ang kanyang ama sa may elevator. Ayan ang pera. Umalis ka na. Huwag ka nang bumalik dito. Magpapadala na lang ulit ako sa'yo. Pero huwag ka nang bumalik dito sa akin, ha. Kapag nakita ka ng mga kaibigan ko, nakakahiya sa kanila. Mapait nang umiti na lamang si Nelson sa kanyang anak habang hawak-hawak ang pera na ibinigay sa kanya nito. Ayaw mang umalis ni Mang Nestor. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na pinagtatabuyan na siya ni Elias. Kahit napagpasya niya na lamang na bumalik ng probinsya. Pero araw-araw pa rin niyang kinakamusta ang kalagayan nito, kahit hindi ito nagre-reply sa kanya. Lumipas ang ilang mga araw at mas lalong nanghina si Mang Nestor. Paggising niya ay nasa ospital na siya. Nalaman niya na dinala siya ni Archie sa ospital dahil nakita niya ang matanda na nakahiga sa sahig.
Sinabi ng doktor kay Nestor na mas lalo pang lumala ang kanyang kondisyon at kapag hindi siya nagpa-admit sa ospital ay mas lalo lamang siyang mahihirapan. Nag-aalala si Mang Nestor dahil wala siyang ipon na pera na maaari niyang maipampagamot sa kanyang sarili. Kaya't minabuti na lamang niya na umuwi, ngunit hindi pumayag si Archie at pina-admit siya sa ospital. Napaiyak na lamang si Mang Nestor sa kwarto habang siya ay mag-isa kasi parang may mas pakialam pa sa kanya ang batang inalagaan niya noon na hindi naman niya anak kaysa sa sarili niyang anak. Alam na po ba ni Elias na may sakit kayo? Tanong ni Archie habang nilalagyan ng swero si Mang Nestor. Hindi naman alam ni Mang Nestor kung papaano siyang sasagot, lalo na't nahihiya siya kay Archie at ang binata ang nag-aalaga at nagbabandi sa kanya kahit hindi niya naman ito kadugo. Hindi pa. Hindi pa? Bakit hindi pa po ninyo sinasabi kay Elias? Dapat ay sinabi niyo po ang kalagayan niyo sa kanya, lalo na't mas lalo pong lumalala ang sakit niyo. Mas lalo po kayong mahihirapan yan. Nag-aalalang saad ni Archie. Lalo na't parang naging ama na rin sa kanya sa Nestor. Nais niyang tumulong ngunit may limitasyon lamang ang pagtulong na may bibigay niya. Lalo na't wala rin naman siyang pera. At tanging anak lamang ni Mang Nestor ang makakatulong sa kanya. Hayaan mo na, Archie. Kaya ko pa naman. Saka, busy si Elias sa kanyang trabaho. Kaya ayaw ko siyang istorbohin. Sad ni Mang Nestor at nagpahinga na. Hindi na kinulit pa ni Archie si Mang Nestor patungkol sa kanyang anak. Sa mga sumunod na araw ay inalagaan na lamang niya si Mang Nestor. Ngunit mas lalong lumalala ang lagay nito at kinakailangan na niyang mag-chemotherapy. Kinakailangan ng malaking pera para roon. Ngunit walang ganong kalaking pera si Archie. Kaya sinabi ni Mang Nestor na iuwi na lamang siya ng binata. Hindi pumayag si Archie at kinumbinsi niya na tawagan ni Mang Nestor si Elias. Pagkatapos ng ilang minuto na pag-uusap, nagpa siya si Mang Nestor na tawagan ito para humingi ng tulong. Lalo na ayaw rin naman niyang mawala sa mundo nang hindi nagpapaalam sa kanyang anak. Kahit papinagtabuyan siya na Elias at laging sinasabihan ng masasakit na salita, ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob rito. Nang sagutin ni Elias ang tawag, ay binalita ni Nestor ang kanyang kalagayan. Hindi naniniwala si Elias sa kanyang ama at sinabihan niya lamang si Nestor na gusto lamang nitong humingi ng malaking pera at hindi pa nakukontento sa pinapadala sa kanya. Dahil doon ay sobrang nasaktan si Mang Nestor sa sinabi ng kanyang anak. Pero pinaliwanag niya ang kanyang kalagayan kay Elias dahil alam ni Mang Nestor kapag hindi siya nagpa-chemotherapy ay baka yun na ang huling beses na makakausap niya ito. Kahit anong pagmamakaawa ni Mang Nestor sa kanyang anak, ay ayaw siya nitong paliwalaan. Nakikita ni Archie ang sitwasyon, kaya naman inagaw niya ang telepono kay Mang Nestor at kinausap itong si Elias. Ngunit sinabihan lamang ni Elias si Archie, ninuto lamang ang kanyang ama upang makahingi ng malaking pera. Pinatayan ni Elias ng tawag ang dalawa at sobrang naiyak si Mang Nestor. Tinatanong ni Mang Nestor ang kanyang sarili kung saan ba siya nagkulang at kung bakit naging ganoon ang ugali ng kanyang anak. Saan ba siya nagkamali? Sa huli, ay hindi nagpa-chemotherapy si Mang Nestor. Ngunit sa kanyang mahuling sandali, ay naroon si Archie upang alagaan siya. Lagi niyang sinusubukan na tawagan ang kanyang anak ngunit lagi siyang pinapatayin nito. Hanggang sa nangyari na nga, ang nakakalungkot na pangyayari. Tuluyan na ngang binawian ng buhay si Mang Nestor. At hindi alam ni Elias na nawala na pala ang kanyang ama. Si Archie ang nag-asikaso ng lahat. Halos buong barangay ang nagtulong-tulong upang magkaroon ng desenteng kabaong si Mang Nestor. Nakita na lamang ni Elias ang post ng isa nilang kapitbahay na patay na ang kanyang ama. Noong una ay hindi siya naniniwala, ngunit pagkatapos niyang makita sa video call, ay kaagad siyang umuwi ng probinsya. Hindi siya makapaniwala na totoo pala ang sinasabi ng kanyang ama na meron itong malalang karamdaman. Halos ayaw pa ni Archie na palapitin si Elias kay Mang Nestor. Ito kasi ang sinisisi niya sa pagkamatay ng matanda. Hayop ka! Wala kang kwentang anak! Pinagtapos ka ng iyong ama. Ibinigay sa'yo lahat-lahat ng gusto mo. Kahit walang-wala si Mang Nestor, ibinigay niya ang lahat para sa'yo.
para lamang magkaroon ka ng magandang buhay. Pero anong ginawa mo? Ano ang sinukli mo sa ama mo? Wala kang kwenta. Ginawa niya ang lahat para sa'yo kahit nahihirapan na siya. Wala kang utang na loob. Anong klaseng tao ka? Anong klaseng anak ka? Humahagulgol na sabi ni Archie. Subabog na siya sa galit. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili dahil kitang-kita niya kung papaanong nahirapan itong si Mang Nestor. Inawat na lamang si Archie ng kanilang mga kapitbahay at sinabing hayaan na lamang muna si Elias na lumapit sa kanyang ama dahil kahit anong mangyari ay anak pa rin ito ni Mang Nestor. Sobrang galit na galit si Archie, ngunit wala siyang magawa dahil hindi naman siya kaano-ano ng matanda. Itay, patawarin niyo po ako. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Elias habang papalapit sa kabaong ng kanyang ama. Naalala niya ang lahat ng kanyang ginawa sa kanyang ama, kung papaano niyang ikinahiya at ipinagtabuyan ng kanyang ama. Sobrang pinagsisisihan ni Elias ang kanyang mga pinaghagagawa at nais na lamang na bumalik sa dati kung saan kasama niya pa ang kanyang ama habang siya ay inaalagaan nito. Hindi na napigilan ni Elias na umiyak dahil sa huling pagkakataon ay hindi niya nagawang humingi ng tawad dito. Ngayon lang na-realize ni Elias ang lahat ng kanyang pagkakamali dahil ginawa lahat ni Mang Nestor para makagraduate siya at mabigyan ng magandang buhay. Nang sa gayon na hindi matulad sa kanya na walang pinag-aralan at isang magsasaka lamang. Sobrang pagsisisi ni Elias dahil hindi niya nagawang sulitin ang mga panahon na kasama niya pa ang kanyang ama. At hindi siya naniniwala noong sinasabi ng kanyang ama na may sakit ito na cancer at kailangan ito ng tulong. Lumipas ang ilang araw at libing na nga ni Mang Nestor. Sobrang nalulungkot si Elias sa pagkawala ng kanyang ama. Subalit tanging pagsisisi na lamang ang kanyang magagawa. Sa huling pagkakataon po, Itay, sana po ay mapatawad niyo po ako sa mga nagawa ko sa inyo. Nagsisisi po ako na hindi ko po nasabi sa inyo ang lahat ng ito nung nabubuhay pa kayo. Pasensya na po talaga sa lahat ng mga kasalanan ko. Pero lagi niyo pong tatandaan, Itay, na mahal ko po kayo. Bulong na Elias bago tuluyang tabunan ng lupa ang kanyang ama. Sa huling sandali, tanging pagsisisi na lamang ang nagawa ni Elias dahil huli na ang lahat. Alam niyang hindi na may tatama ang kanyang mga pagkakamali at alam rin niyang hindi na may babalik pa ang lahat. Wala na ang kanyang ama. Wala na ang taong nagmamalasakit sa kanya. Wala na ang taong ang tanging inisip lamang ay ang mapabuti siya. Ngunit umaasa siya na sana'y napatawad na siya ng kanyang ama. Nakakalungkot man pero sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan na habang nabubuhay pa ang ating mga magulang, ay bigyan natin sila ng pagmamahal, lalo pat kung wagas na pag-ibig rin ang ibinibigay sa atin ng mga ito. Maaari tayong pumili kung sino ang ating mga magiging kabarkada, pero hindi natin mapipili ang ating mga magulang. Paglabas natin sa mundong ito, ay sila na ang bumungad sa atin. Sa madaling salita, ay nag-iisa lamang sila. At walang kahit sino pa man dito sa mundo ang makakapalit sa kanila. Palaging tandaan na nasa huli ang pagsisisi.